Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Manila, like, share, and subscribe. Anyway, wala na kung bike na libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Pagod na pagod ka na ba? Na tila ba paulit-ulit lang ang nangyayari? Gigising sa umaga, papasok sa trabaho, uwi ng bahay, kinabukasan, ganun na naman. Paulit-ulit lang. Minsan marami pang stress, di ba? Yung mga gastusin natin sa bahay, bayad sa kuryente, tubig, bahay, tuition fee, pagkain, at kung ano-ano pa. Talagang pag iniisip mo, no? Pag iniisip mo, ay parang nakakapagod ng buhay. Parang paulit-ulit lang. Pero magpahinga lang po tayo, no? Nang sandali, huwag kang susuko, dahil ang ating Panginoong Yesus ay laging nandyan para gabayan, tulungan tayo sa anumang mga problema mo. Magaan, medyo magaan, o mabigat talaga ang pinagdaraanan mo na tila ba wala ka ng pag-asa sa buhay at pinanghihinaan ka na ng loob. Sabi sa Salmo chapter 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. So kung titignan po natin, di ba, talaga namang hindi tayo pababayaan ni Lord. Pero kung hiambing natin sa buhay natin na tila ba marami pa rin kulang sa ating buhay, no? Kaya sa mundong ito, no, be productive po at pairalin po ang ating faith, no, yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil hindi po natin to malalagpasan yung mga problemang kinakaharap natin kung wala si Lord. Kaya yung iba, di ba, bumibigay po, no, minsan konting problema lang na sumusuko na para bang wala ng pag-asa, na para bang mahina, no, kanilang pananampalataya, na para bang walang magagawa ang Diyos sa kanilang problema. Yan po pagkakaiba, no, na kung ang pananampalataya mo ay malalim, no, ano man ang problemang dumating sa iyo ay kaya mong harapin. At alam mo, malalagpasan at malalagpasan mo. No, tuloy-tuloy ka lang. Lagi kang manalangin. Siyempre, huwag kalimutan magsimba. Yan po ang magiging sandigan po natin. Dahil kung mababaw ang ating pananampalataya, madali po tayong sumuko. Alam naman po natin na hindi biro yung mga problemang lahat tayo ay walang exempted, ay nakakaranas nito. So kung pagod na pagod ka na mo, stop ka muna, mag-break ka muna, di ba? Mag-recharge ka muna, o mag-day off ka muna, isama mo yung pamilya mo, mag-banding muna kayo, di ba? Wala mo ng trabaho, wala mo ng stress, refresh lang, no? Ganun lang po, nasimplihan lang natin ang buhay, kasi tayo po may mga boundaries, no? Meron tayong limit even sa ating katawan, di ba? Pag pagod na tayo, kahit alam mo marami ka pang dapat gawin, ayaw mo matulog, pero pag sobrang antok ka na, yung mismong antok na ang huhuli sa'yo para matulog ka. Dahil nga may limit po tayo, may boundaries tayo. So tiwala lang po sa Diyos, no? Yung pang-araw-araw po natin na buhay, yung mga pinagdaraanan nating problema, tiwala lang po talaga ang pahihiralin natin. At darating yung araw, no? Darating yung araw ay talaga namang magugulat ka na lang, nalagpasan mo na ang mga problema mo. Basta huwag nyo lang pong kalimutan na pinaka-importante, no? Una, siyempre magdasal ka sa umaga, magpasalamat sa Diyos. Nabuhay ka pa, humihinga ka pa, at handa ka sa maghapon na harapin ng hamon ng buhay. At pag-lipas ng maghapon, sa sobrang pagod mo na, sa mga inisip mong problema, nandyan si Lord. Ginagabayan po tayo lagi. At alam natin, no, pag nandyan ang presensya ni Lord, walang problema hindi natin kayang lagpasan, no? Kaya kumapit po tayo sa panalangin. Huwag po tayong kakapit sa kung ano pa man. Yung iba kumakapit sa patanim, kumakapit sa mga bad influence ng mga kaibigan, kaya tuloy mas napapahamak pa. Imbis na gumaan ang kalooban, masolusyonan ng problema, bumalik ang sigla mo, lalo kang mananampalataya, ay pinanghihinaan ka. Dahil minsan bad people pala ang nakausap mo para bigyan ka ng advice, minsan para nakakasama mo. Hindi naman po lahat, na may mga mabubuting kaibigan naman.
Kaya mas maganda na pumunta ka ng simbahan. Doon, ibuhos mo lahat ng hinahing mo. At ang Lord, at si Lord na ating Panginoon Jesus ay nakikinig sa bawat patak ng luha mo, sa bawat hinahing mo sa buhay, na kung saan nakala mo ay wala nang solusyon, pero nandyan si Lord. Pag pinapakita mo lang na talagang sincerity, yung sinceridad, no? Yung puso mo ay gusto mo talagang malagpasan. Kumapit ka lang, pasalamat ka sa Diyos, ibuhos mo lahat. Sigurado ako gagaan ang yung pakiramdam at yung mga hinihiling mo sa dasal ay darating sa ayot at gusto mo, dahil wala namang makakapigil kay Lord kung ibibigay niya na ang matagal mo nang pinagdarasal. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na nangihina, nawawalan ng pag-asa, kumapit po kayo, no? Kaya lahat ng mga kapatid natin nanonood sa ating vlog na may problema sa pamilya, pinansa at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo po manalangin, Lord. I-bless po mga kapatid namin dumaranas ng matinding hirap, lalo na po sa kanilang karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. Ganun din po sa mga pamilyang pinahinaan ng loob, hindi nagkakaunawaan, nagkakagulo. Ipuhin niyo po ang kanilang puso, maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganun din po sa aming hanap buhay, Lord. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, isang kaig, isang tuka, namumblema pa, Lord. I-bless po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ng mga Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, friend. God bless.